Dati akong nasa tuktok ng mundo ng pagluluto. Isang walang katulad na astig at magandang kusinera. Pero dahil sa pag-ibig, pinili kong iwanan ang lahat. Itinago ko ang aking pagkatao at naging isang simpleng may bahay na lang. Ngayon, ang kumpanya ng asawa ko ay kailangan ng isang mahusay na kusinera. Oras na para magpakita ako at sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Para tulungan siya at bigyan ng buong suporta. Exun Feng. Hindi mo ba alam na nitong mga nakaraang araw ay naghahanap ako ng magaling na kusinera? Hindi mo ba nakikitang punong-puno na ako ng galit? Ano na naman ba ang ginagawa mo rito sa bahay? Pinapabayaan mong maging napakadumi ng paligid. Exun Feng. Sa totoo lang, ako ay... Kahit ang simpleng pag-aasikaso sa asawa ay hindi mo na rin alam gawin. Exun Feng, huwag kang maging ganyan. Exun Feng, huwag mo nang ituloy. Kung sana'y katulad ka ni Ye Qingwu na kahit kalahati man lang ng talino niya, hindi sana ang anak natin ay nagpupumilit na siya ang maging ina niya. Ayaw na nga niyang umuwi rito sa bahay. Ang 7 taon ng kasal at sakripisyo ay isa lamang nakakaawang biro at panloloko sa sarili. Ako pala yung taong umaasa sa sariling aliw, isang payaso. Mag-divorce na tayo. Ano? Nasasaktan ba kita? O baka naman, ayaw mong gawin natin ito rito? Hindi mo ba nararamdaman na ang lahat ng ito ay wala na talagang saysay? Tapusin na natin ito. Walang saysay? Nagpa-check up ka ba ngayong taon? Anong ibig mong sabihin? Habang nagkakaedad ang mga babae, nagsisimula na silang lumaylay at lumuwag. Mahirap maabot ang rurok. Magpa-appointment ka sa doktor bukas para maayos ang katawan mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Gusto sana kitang tulungan. Pagkatapos nating malampasan ang hirap na ito, saka tayo maghiwalay ng maayos. Mukhang nagkamali lang pala ako ng pinaglalaanan. Ipapaubaya ko na kayong 3 bilang pamilya. Ano na naman ba ang ginagawa mo? Itago mo sa akin ang bagay na iyan. Daddy, nandito na kami. Daddy, gusto kong samahan mo ako. Matutulog ako kasama si Mami Yezi. 7 taon akong naging libreng kusinera. Pero sa huli ay nalaman ko na. Isa lang pala akong malamig na putahe. Walong taon ng kasal. Kahit kailan ay hindi mo tinanong ang sukat ko. Kung hindi masyadong malaki ay masyadong maliit. Lu Sunfeng, ang mga bagay na ibinigay mo sa akin, gaya mo mismo, ay hindi kailanman naging tugma sa akin. Sunfeng, paano kung totoong umalis na si binibining mo? Si Mu Cheng ay pinalaki sa pamilya Lu, namuhay ng marangya sa loob ng 7 taon. Madaling masanay sa luho, pero mahirap bumalik sa hirap.
Ngayon ay wala siyang kahit anong puhunan o lakas ng loob na iwan ng pamilya Lu. Dapat nang itapon ang panis na mantikilya. Ganoon din ang bulok na kasal. Mula ngayon, malaya na ako. Ate Rui-Rui, dati ang tingin ko, ang pag-ibig at ang pamilya ay ang buong buhay ko. Pero ngayon, sa tingin ko hindi lang ako isang mabuting asawa at ina, isa rin akong independent na babae na kayang mabuhay para sa sarili, isang matatag na babae. Noong araw, ikaw na isang babaeng taga-silangan ay nanguna sa listahan ng chef god na puno ng mga dayuhan, humanga ang buong mundo, sinabing isa kang himala ng silangan, at tinawag kang maganda at astig na kusinera. Dapat ay nagkaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Ang isang bituin na kasing ningning mo ay hindi dapat nabaon sa kasal. Isinilang ka para tumayo sa entablado. Hayaang ang mag-amang iyan na walang utang na loob ay magsisi na lang. Ate, sa tingin ko ang maganda at astig na kusinera ay oras na para magbalik. Sa tingin ko tagapaglutong mesa, oras na para bumalik ako. Gusto kong bawiin ang pagiging tagapaglutong mesa. Itutuloy ko ang maalamat at walang talong kuwento. Meron akong pinsan na sobrang pihikan sa pagkain. Plano niya lang na bumalik sa bansa para magbukas ng restaurant. Gusto mo bang subukan na pumunta muna sa kaniya? Kung may tagapaglutong mesa na tulad mo para sa kaniya, sa tingin ko, ay siguradong ito na ang sa buong buhay niya, ay pinakamalaking karangalan. Talaga ba? Siyempre naman. Sasabihin ko na sa kaniya ang magandang balitang ito ngayon. Jing Xuan, sa pagkakataong ito, huwag mo na itong palampasin muli. Mr. Shea, bilang pinakatanyag na nangunguna sa ibang bansa, matindi ang kompetisyon sa pagbabalik mo para sa Platinum 5-star restaurant. Nakapili ka na ba ng punong kusinero para sa iyong shop? Para manguna sa lahat. Sino ang sinasabi mo? Mu Cheng. Uuwi na ako ng bansa ngayon din. Magkita tayo sa restaurant mamayang gabi. Wala pa akong napipili noon, pero ngayon, mayroon na. Bihira lang pumunta rito ang biyenan mo para kumain. Palamuti lang ba ang babaeng may-ari sa bahay na ito? Tama na iyan, ma. Kumain na lang tayo. Ang salmon ngayong araw ay hindi man lang malinis ang pagkakaalis ng mga tinik. Sobrang alat naman ng ribs na to. Pinagluto mo ba ang asawa ko ngayong araw? Paumanhin po, Presidente Lu. Ang mga ulam ngayong araw ay niluto ko ayon sa recipe ng Madam, pero napakahirap talaga nito. Anong klaseng ulam ang alam niyang lutuin? Hindi ba't maayos naman ang pagluluto mo noon? Pero ang mga ulam na ito ay laging ang Madam ang nagluluto. Pinagbawalan niya akong magsalita dahil ayaw niyang magmukhang katawa-tawa sa harap ninyo at ng batang amo. Ano? Ang mga ulam noon ay siya lahat ang nagluto? Opo, Nasaan siya? hindi. Ko rin po alam. Sabi po ni Ma'am ay ibigay ko raw sa inyo itong divorce agreement. Kusa na po siyang sumusuko sa kustodiya at wala na raw po kayong ugnayan sa isa't isa mula ngayon. Diyos ko, nagka-allergy si Yian. Sabihin mo sa kaniyang bumalik na siya agad dito. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay hindi maabot sa kasalukuyan. Dati naman siyang nagkaka-allergy.
pero hindi siya nagsusuka. Bakit ngayon ay naging ganito? Sino ang nagpakain sa kanya ng napakaraming sitsirya? Hindi nyo ba alam na sensitibo ang kaniyang tiyan? Kasi, pusabi ng batang amo ay wala na raw mag-aalaga sa kaniya at pagkatapos ay naging ganoon na. Tumahimik ka. Halo? Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nakapatay. Mu Cheng. May sakit si Yian. Marami siyang kinain na sitsirya at ngayon ay namumula na ang buong katawan niya sa rashes. Rashes? Pinakain niyo ba siya ng mangga? Mangga. Mangga. Xiaoan, ito ba ang cake na matagal mo nang gustong kainin? Salamat po, Tita Yezi. May mangga po ito. Kung ganoon, hindi ko po pwedeng kainin ang cake na ito. Bakit? Sabi po kasi ni Mommy sa akin na bawal akong kumain ng mangga. Ganoon ba? Talagang hinihigpitan niya si Xiaoan. Pero ang manggang ito ay imported. Kaya ayos lang iyan. Sige po. Ang sarap nito. Ginoong Lu Shunfeng. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na may allergy siya sa mangga? Talagang hindi kayo nakikinig. Hahanapan ko siya ng gamot sa allergy ngayon din. Walang silbi ang gamot sa allergy. Doon sa listahan ng mga recipe na iniwan ko sa bahay ay may mga nakasulat doon na lunas na pagkain. Subukan nyo itong tingnan. Sige. Palagi niya palang iniisip ang lahat ng tungkol sa atin. Sinusubukan niyang maging isang mabuting ina na marunong magluto at isang mabuting asawa. Mommy! Yean, Gusto ko si Mommy! Mommy! Gusto ko si Mommy! Tawagan mo na lang si Ye Qingwu para pumunta rito. Hello? ikaw ang tinatawag niya. Anong kinalaman ni Ye Qingwu rito? Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na ito. Ikaw, Mu Cheng, bumalik ka na rito ngayon din dahil gusto kitang makausap tungkol sa pagdidiborsyo natin. Mu Cheng, bakit ngayon ka lang? Xunfeng, bukas na ang komite ng pagpili ng antas ng bituin. Nagdala ako ng mga dokumento para mapag-aralan natin ng maaga. Sige, Mucheng, umalis ka na. Bakit ka pa kailangang bumalik? pumunta ka muna sa kwarto ko at hintayin ako. Opo. Huwag ka nang magmatigas, Mu Cheng. Alam kong may pakialam ka pa sa akin. Yian, may masama pa ba sa pakiramdam mo? Sino nagsabi sa'yong bumalik ka? Hindi ba umalis ka na? Yian, nagluto si Mama ng sabaw para sa iyo. Uminom ka kahit kaunti. Gusto ko ang nanay Yezi ko. Ayoko nang pakialaman mo ako. Lu Yian, bakit ganyan ka makipag-usap sa mama mo? Sige, iyan ang sabi mo. Kaya mula ngayon, hayaan mo na ang nanay Yezi mo ang mag-alaga sa iyo. Aba, hindi ako takot. Ayoko na ring makita ang tangang babaeng tulad mo. Mu Cheng, magpalit ka muna ng damit. Wag na. Napirmahan mo na ba ang kasunduan sa diborsyo? Pumirma ka na ba sa divorce papers? Mu Cheng, seryoso ka ba? Kung hindi lang dahil sa pagpirma, hindi na ako kailanman tutapak pa rito. Ano ba ang hindi mo nagustuhan? Pwede mong sabihin. Hindi kailangang mag-eskandalo.
Isipin mo si Yian na napakabata pa para mawala ng nanay? Ginoong Lu Xunfeng, huwag mo akong baliktarin dito. Linawin mo nga ang lahat. Sa loob ng bahay na ito, ang taong laging walang pasensya sa akin ay ikaw at ang paborito mong anak. Nagtiis ako ng maraming taon, pero ano ang kinalabasan? Tumanda na at kumupas ang ganda, nagmukhang madungis, namumuhay ako ng masahol pa kaysa sa katulong sa bahay na ito. Sino ang nagpahintulot sa inyong mga janitor na pumasok sa opisina ni Presidente Lu? Lumabas ka na agad? Nagkakamali ka? Ako ang asawa ni Presidente Lu. Wala pa akong nababalitaan na may asawa na si Presidente Lu. Lumabas ka na ngayon? Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ako, ang anak ko ay tatawag sa iba ng nanay. Wala man lang akong kahit anong pagkilala. Kailangan ito sa trabaho. Hindi ba't naiintindihan mo naman? Pagod na ako sa nakakaloko at tago sa mundong kasal na ito. Hindi ko na rin kukunin ang kustudiya ng bata. Hanggang dito na lang. Hindi ba't nagrereklamo ka lang na wala kang pagkilala at napapahiya ka sa labas? Sumunod ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Ginoong Lu Xunfeng. Ano ba talagang balak mong gawin? Mucheng, tingnan mo ang sarili mo. Ang kinakain at ginagamit mo sa angka ng Lu, alin ba rito ang hindi pinakamaganda? Ano man ang hindi mo nagustuhan noon, pwede kitang ibili muli ng lahat ng iyon. Hindi ako kontento sa iyo. Pwede rin ba kitang palitan? Sa mga mata mo, Ginoong Lu Xunfeng, isa lang akong masunuring manika na umaarte sa papel na gusto mo. Kapag may problema, hindi ka tumitingin sa sarili mo para maghanap ng dahilan, sa halip ay iniisip mong lahat ay mali ko at problema ko. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Sabihin mo sa akin kung may pagkakamali ako. Huli na ang lahat. Mucheng, sa tingin mo ba, sa edad mong iyan, na walang karanasan sa trabaho pagkatapos ng graduation, may kukuha ba sa iyo? Wala. Maibibigay ng angka ng Lu ang lahat ng gusto mo. Ang pagmamahal na iyan, kaya ko rin namang ibigay sa iyo paminsan-paminasan. Hindi kailangan makipaghiwalay, naiintindihan mo ba? Presidente Lu, hindi mo lang gustong makuha ng libre ang dangal ko. Pati ang kabataan ko ay gusto mo ring nakawin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kung ganoon ay wag na tayong magsalita. Hindi ba pakiramdam mo ay masyadong boring ang buhay at kailangan ng bagong thrill? Ginoong Lu Xunfeng, kung magpapatuloy ka sa ganito, siguradong idedemanda kita. Xunfeng, bitawan mo ako. Xunfeng. Nag-aaway ba kayo? Ginoong Lu Xunfeng, sawa na talaga ako. Paano mo pa ba ako gustong hiyain? Si Ching Wu ay pumunta lang dito para magtrabaho. Ito ba ang sinasabi ninyong para magtrabaho? Nakaka-excite naman talaga. Alam kong hindi mo pinirmahan ang divorce papers noong huli. Sinend ko na ang digital copy sa phone mo. Pirman mo na iyan. May mga babae sigurong kayang ibahagi ang asawa nila sa iba. Pero hinding-hindi iyan magagawa ni Mucheng. Ano bang pinagsasabi mo? Pumirma ka na. Kung hindi lang dahil kay Yian, hinding-hindi ako magtatagal dito kahit isang segundo lang. Tita Yezi? Tita Yezi, gusto ko sanang kainin ngayon. Ang iyong nanalo ng Best Michelin Award na Bear-shaped fried eggs. 3 ang gusto ko. Ikaw, ako, at si Daddy. Pamilya tayong 3. Yian, huwag kang mang-abala rito kay Tita Yezi habang nagluluto siya. Xunfeng. Ito ang natutunan ko sa ibang bansa na modified version ng Western-style mapo tofu. Mas sosyal ito kaysa sa tradisyonal na Chinese style. Kabisado ko na ang paraan ng pagluluto nito. Kaya lang, kailangan pa ng kaunting ensayo sa lakas at sa apoy.
Masarap nga ang lasa. Ay, nandito rin pala si Binibining mo. Baka gusto mong tumulong at tumingin dito, Binibining mo. Sapat na ang kinain mong itlog ngayong linggo, so sobra na kapag kumain ka pa. Si Tita Yezi ay isang top-tier master chef. Wala nga siyang sinasabi. Kaya wag ka nang magkunwaring may alam ka rito. Hindi ko rin alam kung bakit ka pinakasalan ni Daddy. Napakatalino ni Tita Yezi. Siya lang ang karapat-dapat na maging mommy ko. Para lang siyang walang silbi sa angkan ng Lou, hindi kailanman gumagawa ng gawaing bahay, lalo na ang pagluluto. Wala siyang alam kahit katiting. Dahil diyan, may kinalaman ito sa sikreto ng kumpanya? Pakiusap. Maaari bang lumayo muna kayo, Binibining mo? Sa lutong Chino, ang mahalaga ay ang tamang kontrol sa apoy. Panoorin ninyo ang aking paraan. Buksan ang kalan. Ipunin ang init sa isang lugar, nang sa gayon ay maluto ng pantay-pantay ang pagkain. Ang mapo tofu ay isang simpleng putahe, ngunit mahirap itong gawing katangi-tangi at makabago. Dahil matabang ang tofu, kaya dapat na ang sarsa ng bean paste ay manuot ng husto sa loob ng bawat piraso. Sa huli ay uukitan ito ng tradisyonal na disenyo. Dapat ay mabusisi, mabilis, matatag at tumpak. Pagkatapos ay ibuhos ang sarsa ng baka sa ibabaw ng tofu upang mas lalong lumabas ang bango nito. Ang pinakaimportante sa lahat ay huwag kalimutan ang pinagmulan nito. Ang mapo tofu ay kabilang sa pagkaing Sichuan, bukod sa pangingimay ng dila, ay ang anghang nito. Kailangan gumamit ng pinakamataas na uri ng pamintang dahong pao. 3 butil lang mula sa pinakataas ang kukunin. Ang bersyong binago para sa ibang bansa, sinasabi nilang binago nila ito, pero ang totoo ay inayon lang nila ito sa kanilang paraan ng pagkain. Ang malamig na tofu at sarsa ay maglalabas lamang ng malansang amoy. Kahit sa tekstura nito, o maging sa itsura, kung ikukumpara sa paraang Chino, ay talagang napakalayo ng pagkakaiba. Sa huli, ang mapo tofu ay dapat kainin habang mainit pa para malasahan ang tunay na sarap. Ang tofu na lumamig na ng husto ay nakakangilo na pati ang mga tira nito. Paano ka natutong magluto? Papa, masyadong magarbo ang hitsura ng ginawa niya. Makakain ba ang niluto niya? Huwag mong sayangin ang paghihirap ni Tita Yezi. Naiinggit lang siya sa galing magluto ni Tita Yezi, kaya nagpapanggap siyang magaling dito. Nagpakasal si Binibining mo sa angkan ng Lu, lumaking nakahiga sa luho, at hindi kailanman nagluto. Kung makakain ba ang luto mo, ay isa itong malaking katanungan. Nagpapakitang gilas ka lang sa sandaling ito, pero sa huli ay si Sun Feng at ang bata lang ang mapapahamak. Karapat-dapat ka pa bang maging isang ina? Mula ngayon, ikaw na ang asawa ni Ginoong Lu Shunfeng. Hindi ko kailangan na maglaba ka o magluto. Kailangan mo lang manatili sa tabi ko at panatag na maging Mrs. Lu. Nakakapagod na nga ang mga trabaho ko. Huwag ka nang manggulo rito. Ano ba itong ginawa mo? Maiinom ba ito? Huwag mo na akong gagawa ng mga walang kwentang bagay na ito sa susunod. Labas. 12 taon bago ko naintindihan na ang pangako ng isang lalaki sa sandaling bitawan lang ito ay totoo. Ginoong Lu Shunfeng, kapag napirmahan na ang kasunduan sa diborsyo, pakibigay agad sa akin. Binibining mo, hindi kaya dahil sa akin ito? Nagkakamali ka ng akala. Mami, bakit ka nagagalit kay Tita Yezi ng ganito kaaga? Hindi ba't ayaw mong nakikialam ako? Mabuti pa. Siya na ang maging ina mo simula ngayon. Nabalitaan ko na may balita na tungkol kay tagapaglutong May. Sa ngayong gabi, bakita hindi na lang natin kanselahin ang hapunan at ako na ang magpapaliwanag? Wag na. Tita Yezi, huwag kang mag-alala.
Hindi mangangahas si Mommy na makipagdiborsyo kay Papa. Kapag nagdiborsyo sila ay magkakahiwalay tayo. Kapag iniwan tayo ni Mommy, ay wala na siyang matitira pa. Sun Feng, misteryoso na noon pa man si tagapaglutong Mesa at ngayong maraming taon na siyang nagretiro, ang posibilidad na mahanap siya ay mas mababa pa. Pero nagtapos din naman ako sa kolehiyo ng Royal Blue Ribbon Chris. Siguradong makukuha ko ang Platinum 5-star rating na ito. Pero dahil nandito siya, 100% ang pagkakataon nating manalo. Sun Feng, hindi pa ba bumabalik si binibining mo? Kung ganito lang siya, naiiwan ka at si Xiao An, napaka-irresponsable naman niya. Ito ba yung laging nakatali ang buhok at laging nakasimangot na si Mucheng? Nagparetoke ba siya? Nag-ayos talaga siya ng ganito kaganda para siguro humingi ng tawad sa akin, di ba? Alam ko namang hindi niya ako kayang iwan. Kumusta? Ako si Mu Cheng. Kumusta po? Binibining mo. Kumusta? Binibining mo. Tuloy po kayo? Mu Cheng, lakas ng loob mong baliwalain ako? Sun Feng, kumalma ka lang. Malapit na ang ebalwasyon. At hindi dapat makaapekto ang kahit anong maliit na bagay sa reputasyon ng kumpanya. Narinig ko po sa senior ko na kailangan nyo ng punong tagapagluto para sa itatayo ninyong bagong hotel dito sa bansa. Dahil sa pagreretiro ko nitong mga nakaraang taon, ay wala akong bagong nagawa. Pero pagdating sa pagluluto ay huwag kayong mag-alala. Dahil mahusay pa rin ang kakayahan ko. Ang matapang na tagapagluto ng Asya at senior consultant ng Akademya ng Chris? Napakahusay ni binibining mo para magpakababa sa maliit kong kainan? Opo. Kung gusto ninyo. Siyempre naman. Ipagpaumanhin niyo po. Ihahain ko lang po ang alak para sa inyong dalawa. Maligayang pagdating binibining mo para sa ating pagtutulungan. Kampay. Salamat po. Bilang isang profesional na star-rated hotel, wala ba kayong pagsasanay sa pagdikant ng alak? Pasensya na po, sir. Nagmamadali lang po ako kanina. Kaya medyo napalakas ang kilos ko. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Patawad po talaga. Salamat sa iyo. Ang mood ko ngayong araw ay kasing sama na ng alak na ito. Ito ang unang beses na makakasalo ko siya sa hapunan. Maayos sana ang lahat, pero ngayon ay nasira na ng buwisit na alak na ito. Sir, ang boteng ito ng kangding ay katumbas ng ilang buwang suweldo ko. Wala po. Wala talaga akong pambayad para palitan ito ng bago. Ayos lang. Mr. Shi, hayaan niyo po akong sumubok. Paggagawa ko po kayo ng bagong inumin. Ikaw, mismo ang gagawa nito? Ihanda mo ito para sa akin. Opo, sige po. Mr. Xie, maaari bang makisindi? Oh. Karangalan ko.
Ang pangalan ng alak na ito ay... Liwanag ng Kahel. Sino ang lalaking ito? Bakit ako makain kasama niya ng mag-isa? Sino ang lalaking ito? Bakit ka nakikipag-date sa kanya ng mag-isa? Nakikipaglandian ka pa ba sa iba? Gusto mo bang gawin uli ang dati mong mga diskarte? Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kalandi. Mucheng, nababaliw ka na ba? Bakit hindi ko napansin noon? Ganyan ka pala ka-plastic? Sa bawat tingin ko sa iyo ngayon, nasusuka ako. Mu Cheng. Hindi mo ba nakikitang ayaw niya? Sunfeng, maraming nakatingin sa atin. Huwag mong hayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Salamat, tagapamahalang She. Salamat sa pagtulong sa akin kanina. Huwag na lang. Isuot mo ito. Ang pagiging malusog ay isa ring pagsusulit para maging head chef ng Angkang Xie. Pasensya na talaga. Sa susunod na pagkakataon, babawi talaga ako sa iyo. Ikaw ang naapi rito. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang bunsong amo ng pamilyang Xie, bakit isang matabang patay ang itsura? Ganito nakataba pero kumakain pa rin? Hoy, ang video ng pambubuli ninyo kanina ay nai-record ko na. Kung hindi pa kayo aalis, isusumbong ko kayo sa guro. Naku, nandyan na ang guro. Takot na takot naman kami. Kumusta? Ako si Mucheng. Tamang-tama at gusto ko ang pagluluto. Ganito na lang, ikaw na ang magiging tagatikim ko mula ngayon. Kailangan ko ang tulong mo para manalo sa pagpili ng platinum na 5 bituin. May kinalaman ito sa kumpanya at sa pagbaba ng star rating nito. Kakarating lang ni Ching Wu sa bansa at mas pamilyar siya sa ganitong uri ng negosyo. Payag ako. Handa akong sumama sa iyo para makuha ang promosyon sa pagpiling ito. Kahit na ang kalaban mo ay ang dati mong asawa? Hinding-hindi ako magpapaubaya. Patawad po, Presidente Lu. Hindi pa rin po namin siya nahanap. Si tagapaglutong Mesa. Sunfeng, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Kahit wala siya, makukuha pa rin natin ang White Star 5 bituin na parangal na ito. Talagang bata pa ay matagumpay na si Presidente Lu. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito ay biglang sumulpot ang Angkang Xie para lumahok din sa nag-iisang platinum sa lungsod ng Rong na parangal para sa 5 bituin na restaurant. Bakit wala pa rin ang tagapagluto ninyo? Kumusta po? Ako ang mula sa Hotel Lu Yue, ang nakatalagang tagapagluto para sa parangal na ito, si Ye Ching Wu. Presidente Lu, nabalitaan ko na ang Angkang Xie sa pagkakataong ito ay nag-imbita ng isang tanyag na personalidad sa buong mundo para tumulong. Pero ang inimbitahan ninyo ay isa lamang. Hindi gaanong kilalang tagapagluto. Mukhang medyo delikado yata ito. Si Binibining Ye ay nagtapos sa Royal School of Imperial Chefs. Sino ba ang may sapat na galing para higitan siya? Ang hakbang na ito ni Presidente Lu ay isang pagkakamali. Talaga kayang nakuha ng Angkang Xie
Si tagapaglutong Mesa? Hindi maaari. Hinding-hindi ito mangyayari. Nagkaroon na ako ng pagkakataong matikman ang mga tirang pagkain na niluto ni tagapaglutong Mesa. Ang mapotofu na iyon ay may pagkakahawig sa luto ng pamilya ni Presidente Lu. Iyon ay simpleng laro-laro lang ng aking asawa. Hindi iyon maikukumpara kay tagapaglutong Mesa. Dumating na ang presidente ng Angkang Xie. Si Mu Cheng kaya si tagapaglutong Mesa? Sino ang gwapong lalaki at magandang babaeng iyon? Napakaganda ng kanilang tindig. Bagay na bagay sila. Nagkakamali po kayong lahat. Ang babaeng iyon ay dating asawa ni Presidente Lu. Nakakatawa naman. Inisip ko pa naman na ang losyang na si Mu Cheng ay ang astig at magandang kusinera. Sun Feng, kakadiborsyo niyo lang ni Binibining mo? At hindi na siya makapaghintay na magpakitang gilas sa publiko? Binibining mo, anong klaseng laro ba ang ginagawa mo? Para makuha ang atensyon ni Sun Feng? Dinala mo siya rito sa okasyong ito ngayon para ipagmalaki siya sa harap ko. Masyado namang bilib sa sarili si Presidente Lu. May mahalaga akong sadya kaya ako narito. Pupunta ka sa pagpili ng antas ng bituin? Ang pagpili ng platinum na 5 bituin ay para lamang sa mga pinakamagaling sa industriya. Balak mo bang ipakain ang luto mo sa lahat para sumakit ang tiyan nila at tuluyang masira ang sarili mong reputasyon? Kung ang taong gaya mo ay nakakasali, bakit hindi ako pwede? Ikaw, Mu Cheng, wala ka bang pinag-aralan? Mag-sorry ka na ngayon din. Kalokohan. Anong karapatan mong utusan ako? Mu Cheng, ako ang asawa mo. Dating asawa. Salamat. Presidente Lu, kapag nagpa-appointment ka sa doktor, huwag mong kalimutang patingnan ang utak mo. binibining mo? Huwag mong sabihing nagpunta ka rito para magselos. Alam ng lahat sa industriya na hindi kailanman naglilinis ng bahay si Ginang Lu. Pero ngayon, dahil sa selos, ay nanggugulo rito sa komite ng pagpili ng antas ng bituin? Wala ba siyang delikadeza? Mu Cheng, umuwi ka na agad. Huwag kang mag-eskandalo rito. Tabi. Binibining mo? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Ito ay para sa pwesto ng punong tagapagluto, ni hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng mga pampalasa. Karapat-dapat ka bang maupo rito? Bakit? Bukod sa mga tauhan ko, pati ba naman ang pwesto ko, ay pinagdidiskitahan niyo rin? Mu Cheng, pinapayuhan ka lang namin? Huwag mo nang hintay na sa huli, ay sa harap pa ng maraming tao ka mapapahiya ng husto. Sige, tingnan na lang natin kung sino ang matatalo sa huli. Isa ka lang namang hamak na may bahay. Hindi ba masyado ka nang nagmamarunong? Nagmamarunong pala ha? Hindi ka man lang tumingin sa salamin. Akala mo ba kung sino ka ng sikat? Ikaw na lalaking palamunin, ano bang ipinagmamalaki mo rito? Kayong dalawa talaga ay parehong magkakutsaba. Presidente Lu? Lumayo ka sa mahal ko. Tumabi ka. Binibining mo ay kapaparti pa lang ng diborsyo at nagmamadali na agad lumandi ng ibang lalaki para magtulungan laban sa angkan ng Lu. Baka matagal na niyang pinlano ito. Malaking balita ito. Ito ba ay may tuturing na pagtataksil ni Mu Cheng kay Presidente Lu? Kaya naman pala ganyan kapangit ang timpla ng mukha ni Presidente Lu. Parang pamilyar ang taong ito sa paningin ko. Angkang Xie. Hindi kaya sila ang Angkang Si mula sa Yuhai Group? Di ba't palagi silang nakatutok sa pinansyal sa ibang bansa at kailanman ay hindi nagnegosyo sa industriya ng pagkain? Kaya pala ang lakas ng loob mong pumunta rito. Baka nagnakaw ka ng sikretong menu ni Sun Feng at sinasadyang sirain ang plano ni Sun Feng? May kaukulang parusa ang pagkakalat ng maling balita. Binibining Ye. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Mu Cheng, kahit gaano mo pa gustong bigyan ako ng sakit sa ulo, hindi mo dapat pinili ang ganitong paraan para ipahiya ang sarili mo, di ba? Ang taong hindi man lang nagluluto sa bahay
ay abala ngayon sa pakikipagtulungan sa ibang lalaki laban sa angkan ng Lu. Naaawa talaga ako kay Shunfeng dahil hindi ka karapat-dapat sa kanya. Presidente Lu, hindi nyo hinahayaang makawala si Binibining Mu? Takot ba kayong matalo? Kaya sinasadya ninyong gamitin ang inyong kapangyarihan para mang-api? Sa tingin mo ba, hindi ka karapat-dapat na kalabanin ako? Maaaring nag-iisa lang ako? Pero dadalhin ako ni Binibining Mu sa madaling panalo, di ba? Hayaan mo na, Xunfeng. Mas mahalaga ang ating kailangang gawin. Xunfeng, ang pag-imbita niya kay Binibining Mu ay para na rin siyang sumuko ng hindi lumalaban. Hindi sila magtatagal sa kanilang katuwaan. Narito na ang mag-asawang Zhao. Narito na si Matandang Joe, ang isa sa mga tanyag na hurado ng lupon. Ngayon lang isinama ni Matandang Zhou ang kanyang asawa na isang senior food judge sa pagdalo sa pagtitipon ng mga hurado. Hindi ko man lang nabalitaan noon na ang asawa ni Matandang Joe ay mula sa isang pangkat etniko. Matandang Zhu, ang tagal na nating hindi nagkita. Matandang Joe, Ginang Joe, ito ay maliit na regalo mula sa akin bilang paunang pagbati bago ang kompetisyon. Ito ay... Presidente Lu, ang inyong punong tagapagluto ba ay kahit ang pinakapayak na respeto ay hindi niya alam? Hindi mo ba alam ang kahit pinaka-basic na paggalang? Si Matandang Ginang Zhao ay mula sa panlabas na teritoryo. Hindi ba sinabi mo na naintindihan mo na ang lahat? Nagkamali ako ng nakuha kaninang umaga. Patawad, Xunfeng. Binigyan mo ng pastry na may bulaklak at ham si Matandang Ginang Zhu na isa itong malaking bawal. Ngayon ay nawalan ka na ng kwalifikasyon bilang head chef sa star rating selection. Ayos lang. Kulang lang talaga sa personal na kakayahan. Kaya, naiintindihan ko. Matandang Zhou. Kumusta po, Ginang Zhao? Ako po si Xie Jingxuan. Ito po ang aking executive chef. Kumusta? Matandang Zhao, Ginang Zhao. Ito po ay gawa ko mismo, ang Snow Lotus Crystal Cake. Ang palaman nito ay hinaluan ng ilang tradisyonal na yogurt clumps mula sa Xinjiang. Sana ay magustuhan ninyo ito. Napakamaalalahanin mo naman. Kay gandang cake naman nito, masarap din ang lasa. Matagal ko na talagang kinasasabikan ang lasa ng aking bayan at ang Snow Lotus. Maaari mo ba akong turuan? Siyempre naman po, walang problema. Salamat po at nagustuhan ninyo. Kung may hindi po tama sa lasa o sa kahit ano, maaari ko pong palitan ng recipe. Sige, mabuti. Salamat. Mucheng, pinapaalalahanan lang kita para sa ikabubuti mo. Huwag kang sumipsip sa kahit kanino. Hindi basta-bastang tao si Ginang Zhou na maaari mo lang lapitan. Binibining mo? Huwag mong sabihing akala mo ay makukuha mo ang loob nila sa pamamagitan lang ng ilang pirasong candy? Mahalaga kay Matandang Zhou ang kaniyang asawa. Kapag may nangyaring masama dahil sa pagkain nito, ikaw ang siguradong makukulong. Tulad ba ng masamang balak ni Binibining Ye? Hindi ako gagawa ng ganyang klaseng mababaw na pagkakamali. Ikaw. Xunfeng, tara na. Xunfeng, masyado lang akong kinabahan kanina. Gagalingan ko mamaya para manalo sa laban. Hinding-hindi ko hahayaang mapababa ang antas ng restaurant ng Hotel Luyue. Jingwu, ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Kailangang manalo tayo. Oo. Paano ako matatalo sa isang taong hindi man lang nagluluto?
Mucheng, humanda ka sa akin. Inisip mo ba na ang paggawa ng dessert ay sapat na para humanga si Exun Feng sa iyo? Huwag ka nang magsayang ng pagod. Bukod sa akin ay wala na siyang ibang nakikita. Puro ka lang naman pakulo, para kanino ba ang pagpapakitang tao mong iyan? Binibining Ye. Sa halip na magdaldal ka ng magdaldal diyan, iminumungkahi ko na suriin mo na lang mabuti ang sarili mong mga sangkap. Baliwala na ang mapahiya. Huwag mo lang sayangin ang pagkain. Wala kang pakialam, no? Hindi lang si Xun Feng ang palaging nagtatanggol sa akin, pati na rin si Xiao An. Gaya nga ng sabi nila, para makuha ang puso ng isang lalaki, dapat mong makuha ang kanyang sikmura. Sayang at 7 taon mong sinayang ang panahon. Yian. 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 Tingnan mo, ito ay isang jade pendant para sa kaligtasan na sadyang nakuha ni Mama sa Mingshan Temple. Pagkatapos magkawtaw ng 100 beses, para lang sa iyo. Sana ang ating Yian ay maging ligtas at malusog palagi sa hinaharap. Isusuot ito ni Mama sa iyo. Salamat po, Mommy! Sobra lang talaga ang pagkagusto ni Xiao An sa akin. Kaya kaninang umaga, binigyan niya pa ako ng regalong ito para batiin ako sa pagkapanalo sa komite ng pagpili ng antas ng bituin. Binibining Ye, may sakit ka ba sa utak? Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Hindi ba dahil hindi ka magkaanak? Kaya pinupuntirya mo ang anak ng iba? O baka naman, ayaw ni Ginoong Lu Sunfeng na magkaroon ng anak sa iyo? Manahimik ka. Hindi ito dapat pinapakialaman ng isang taong labas gaya mo. Mas mabuting alalahanin mo na lang ang sarili mo at kung gaano kakahiyang matatalo mamaya. Sige ba, tingnan na lang natin ang mangyayari. Bakit mo kinuha si Mucheng para makipagtulungan sa iyo? Ano sa tingin mo? Pinakaayaw ni Mucheng ang mga taong mapilit at makulit. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Kaya naman pala, sobrang galit. Sa iyo si binibining mo. Sino ka sa akala mo? May 7 kaming taon na pinagsamahan ni Mucheng at mayroon din kaming anak. Ang daming taon ng pagmamahalan na iyon ay hindi basta-basta mapapalitan ng kung sino lang. Ikaw ang nagsayang ng 7 sa pinakamagagandang taon ng buhay niya. Hindi ka kailanman naging mabuting kasintahan at lalong hindi isang karapat-dapat na asawa. Kilala mo ba ang tunay niyang pagkatao at ang kanyang mga pangarap? Pero ako, alam ko. At hindi ako gaya ng ibang mga lalaking walang kuwenta na hindi marunong magpahalaga. Ituturing ko siyang isang napakahalagang kayamanan. Nananaginip ka ng gising. Kahit iwanan ako ni Mucheng, hindi ka pa rin niya pipiliin. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa Star Rating Evaluation ng kaisa-isang Platinum 5-star na restaurant sa lungsod ng Rong. Ang mga iginagalang na internasyonal na hurado, ang nakatatandang mag-asawang Zhao, ay magtitikim at magbibigay ng hatol sa mga bagong putahe ng Hotel Luyue at Hotel Haoxiang sa gagawing pagpili. At ngayon, ipinapahayag ko na ang 30 minutong labanan sa pagluluto ay magsisimula na ngayon. Napakagaling. Hindi nga nagkamali. Si Binibining Ye ang pinakamahusay na chef na Ang Kang Lu. Mali ba nakikita ko?
Kagagaling lang niyang kunin ang buong tinik ng isda. Sino ba talaga ang binibining muna ito? Nagawa niya ang matagal nang nawalang teknik na matandang Diyos ng pagluluto. Mucheng, ano pa bang mga sorpresa ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Puting velvet na rosas. Ito ang espesyalidad ng mga nakarang tagapaglutong mesa. Hindi ko akalain na naperpekto ni Binibining Ye ang teknik na ito. Ang rosas na ito ay maputi at makinang. Napaka-romantiko. Talagang nakakabilib ito. Ang galing ng teknik na ito. Professional talaga. Mukhang napakaganda nito. Kitang-kita na isa siyang dalubhasang kusinero. Napakahusay talaga. Mukhang hindi gaanong marunong si Binibining mo. Sa mga simpleng luto na ito, tiyak na hindi niya matatalo si Binibining Ye. Ito. Walang apoy? Tingnan natin kung paano ka magluluto. Binibining mo sa pagkakataong ito. Tapos ka na. Bakit may usok? Sa ganitong kritikal na sandali, bakit pa siya nagkamali? Nakita kong binalot ni Binibining mo ang isda sa breadcrumbs. Kailangang iprito ang putahing ito. Si Jingswan, nagsalita ka ng napakaganda at sinabing mahalaga siya sa iyo. Para lang ba ipahiya siya ng ganito? Gusto ko lang siyang mapahiya. Sila ba ang burner? Wala na kaming ekstrang kagamitan sa pagluluto. Binibining mo? Susuko ka na ba? Ayos lang. May paraan ako. Ano ba ang balak niyang gawin? Ito ay... Binalot niya ito sa foil, ang squirrel-shaped mandarin fish na binuhusan ng mainit na mantika. Pagkatapos ay gagamit siya ng torch para kahit saang bahagi ay maging pantay ang init at kasabay nito, pakukuluan niyang muli ang mantikang pumasok sa loob ng isda. Malutong sa labas at malambot sa loob. Isang matalinong paraan ito. Ang husay. Isang payaso. Kahit may apoy ka pa ngayon, huli na ang lahat. Ano itong ginagawa niya? Kahit na mapainit pa ang mantika, pero sa isang sandok lang ng mantika, mukhang hindi kayang maluto. Ang squirrel-shaped mandarin fish. Kahit dagdagan pa ng ilang sandok, malabo pa ring mangyari iyon. Kapag lumamig na ang unang mantika, magreresulta lang ito na ang isdang ito ay sobrang sunog na sa labas habang hilaw pa rin ang loob nito. Tapos na ang angkang Lu. Ang bilis naman. Siguradong talo na si Binibining mo.
Natapos na ang angkang She. Matandang Zhao. Donya Zhao. Paumanhin po at pinaghintay ko kayong dalawa. Mandarin fish na parang ardilya. Mabilis pala ang iyong naging reaksyon. Hindi masama. Magaling. Naghahanap lang siya ng madaling paraan. Sa laban na ito, ang lasa ng pagkain ang siyang mahalaga. Inaanyayahan ang matandang Zhao at si Ginang Zhao para sa tikiman. Pagkatapos ay magbigay ng kanilang komento. Mabango, malutong, kay lutong. Ganoon ba talaga kataas ang papuri niya? Ang lupit naman. Mukhang siguradong panalo na ito, hindi ba? Ang kapal ng tuyong baka na ito ay saktong-sakto sa panlasa. Subalit, masyadong maraming pampalasa ang inilagay na siyang nag-alis sa natural na lasa ng putahing ito. Masarap ba talaga ito? O hindi masarap? Masarap ba talaga ito o hindi? Masarap? Hindi. Napakahusay nito. Ang squirrel mandarin fish na ito ay katulad ng pandaigdigang kompetisyon sa pagluluto na kinain ko noon. Hindi. Dahil gumamit siya ng mga bagong teknik, ang lasa at pagiging sariwa nito ay mas nakakahigit pa talaga. Nabuhay na ako ng halos kalahati ng siglo. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na putahe. Mas masarap pa ito kaysa sa mga handaan sa palasyo. At mas nakakahigit pa. Sige. Mahusay. Ngayon, ipinapahayag ko na ang magwawagi sa paligsahan sa pagluluto na ito ay si Mucheng. Maluwalhating pagbati, binibining mo. Nanalo ka sa tunggalian ng lupo ng pagsusuri para sa platinong 5 bituin na ito. Imposible. Hinding-hindi ito posible. Siya na hindi kailanman nagluluto, paano niya ako nagawang talunin? Ito ang sikretong recipe ng tagapaglutong mesa na hindi kailanman ibinabahagi sa iba. Paano mo ito nagawa? Gusto mo bang matuto? Tuturuan kita. Hindi maaari. Hindi ako matatalo. Hindi ko hahayaang makuha niya ang Hao Xiang. Binabati kita. Matandang Zhao. Ibinigay mo ang Hao Xiang sa kanya. Tiyak na magsisisi ka. Binibining Ye, tinuturuan mo ba ako kung paano magtrabaho? Hindi po, Matandang Zhao. Si Mucheng, hindi pa siya nakapagtapos ng kolehiyo ay huminto na siya. Kahit ang mataas na sertipikasyon para sa pagluluto, ay wala siya. Para sa Platinum 5-star selection, karapat-dapat ba talaga siya? Matandang Zhao, huwag na huwag po kayong palilin lang sa isang ulam lang niya. Hindi ba ito magiging panloloko sa loob ng kumpanya? Isang malaking bawal sa industriya. Masisira ang reputasyon ng Hao Xiang. Binibining Ye, totoo ba ang sinasabi mo? Papayag ka bang pakasalan ako? Gusto kitang pakasalan agad. 3 taon ko ng lihim na minamahal ang aking idolo. Hindi ko akalain na darating ang araw na mag-aalok siya ng kasal sa akin. Pwede mo ba akong hintayin hanggang sa makapagtapos ako?
Ang pinag-aralan ay hindi basehan sa pagkilala sa isang tao. Ang mahalagang tanong ay, Mucheng, papayag ka bang pakasalan ako? Mucheng, bukod pa sa profesionalismo at kwalifikasyon, sa panloloko mo kay Matandang Zhou, may pagkatao ka pa ba? Mucheng, ikaw! Sun Feng, huwag mong sabihing ipagtatanggol mo na naman siya. Ang ginagawa niya ay nanggugulo sa patas na laban at mga batas ng industriyang ito. Sa pag-unlad ng lipunan ngayon, wala siyang karapatang sumali sa kompetisyong ito. Matandang Zhou, Ginang Zhou, ang padalos-dalos na pagpapasya sa resulta ng kompetisyon ay talagang makakasira sa pagiging patas at profesionalismo nito. Tamang sinabi ni Binibining Ye. Anong industriya ba ngayon ang hindi nagpapahalaga sa pagiging profesional? Oo nga, tama iyan. Oo, totoo iyan. Tama nga. Mucheng, bago pa magsimula ang laban, sinabi ko na sa iyo, nahahantong ito sa ganitong sitwasyon. Pero pinilit mo pa rin maging matigas ang ulo. Bilang asawa mo, hindi kita magagawang konsintihin. Sa buong mundo, ikaw ang taong walang karapatang magsabi niyan. Ginoong Lu Sunfeng, hindi ko akalaing magiging ganito kakasama. Para kanino ba siya huminto sa pag-aaral? Para kanino ba niya ginawa ito? At bakit niya binitiwan ang kanyang pag-aaral? Ano ang karapatan mong tanungin ako tungkol diyan? Tama na. Mr. Xie, hindi na kailangang makipag-usap pa sa kanya. Mucheng, magising ka na sa katotohanan. May oras pa para ayusin ang lahat ng ito. Basta't kusa mong bitawan ang iyong karapatan sa pagpili at humingi ka ng paumanhin sa lahat. Gising? Nabulag ako sa sarili kong ilusyon ng kaligayahan. At nabuhay doon sa loob ng 7 taon. Dapat ay mas maaga akong nagising sa katotohanan ito. Ginoong Lu Sunfeng. Totoong wala akong sertipiko ng pagiging mataas na tagapagluto. Kita niyo na, Matandang Zhou. Inamin na niya mismo na wala talaga siyang karapatan para rito. Huwag kang masyadong magmadali, Binibining Ye. Mayroon akong ibang mga kwalifikasyon na sapat para patunayan na karapat-dapat ako sa kompetisyong ito. Anong kwalifikasyon? Higit pa ba iyan sa pinakamataas na antas sa buong bansa? Kung kulang ang kakayahan mo, Binibining Ye, pati ba naman ang imahinasyon mo ay ganon din kalimita? May kakayahan siyang mabigyan ng isang espesyal na konsiderasyon. Maaari ninyong tingnan ang impormasyong nakapaloob dito. Sapat na itong magpapatunay na si Binibining mo ay may sapat na karapatan at kakayahan na tumayo sa harapan ninyo. Ang kampiyon ng pandaigdigang kompetisyon sa pagluluto at ang nakatatandang tagapayo ng Royal Chris Academy. Bakit hindi mo ito sinabi kailanman? Nanalo ka ba sa pandaigdigang kompetisyon sa pagluluto? Naaalala ko na ang Royal Chris Academy ay may kwalifikasyon para sa senior advisor na para lamang sa mga world-class na eksperto. Sa buong bansa, ang tagapaglutong mesa lang ang may ganyang antas. Kalokohan. Isang hamak na may bahay na hindi man lang lumalabas ng bahay. Akala mo ba ay ikaw ang tagapaglutong mesa? Ang talino mo. Sa wakas ay tumama ka rin. Binibining mo. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng delusyon ay isa ring sakit? Ikaw ang tagapaglutong mesa? Kung gusto mong magpanggap, humanap ka naman ng hindi kilala ng buong bansa. Ang Royal Chris Academy ay ang pinakamagaling na paaralan sa pagluluto sa mundo. Nag-aral ako sa Amerika sa loob ng 3 taon. Nakakuha ng napakaraming parangal at sertipiko, pero nakapag-intern lang ako ng panandalian sa Chris. Sinasabi mong ikaw ang senior advisor ng Chris. Bakit hindi kita nakita sa mga kompetisyon o sa paaralan? Siguro, dahil hindi sapat ang antas mo. Ikaw. Mucheng, itigil mo na ang palabas na ito. Kung talagang kwalipikado ka, hindi ka lang dapat advisor, kundi isang guro na doon. Ginoong Lu Sunfeng. Ang dahilan kung bakit hindi ako naging ganoon. Hindi mo ba talaga alam? Hindi mo ba talaga alam? Huwag mo akong gambalain sa trabaho ko.
May business trip ako sa susunod na linggo. Alagaan mong mabuti ang bahay. Anan, tulog pa rin? Mahuhuli ka na kapag hindi ka pa gumising. Bilis. Dali, dali, dali. Gising na. Bilis, bilis. Gumising ka na ng maigi. Hindi man lang naayos ang kwelyo mo. Anan, Bakit ang gulo rito? Hindi magugustuhan ni Papa kapag masyadong magulo ang bahay. Magligpit ka na, bilis! dahil hindi ako makawala sa paulit-ulit na gawaing bahay araw-araw. Palagi na lang akong umiikot sa inyong lahat sa angkan ng Lu mula bata hanggang matanda. Matandang Zhao, walang lisensya at lumalabag sa panuntunan si Binibining Mu gumagawa ng mga peking dokumento at sinasadyang sirain ang iyong ebalwasyon. Masyado nang malala ang ginawa niya, kaya pakiusap po, bawiin ninyo ang inyong pangako at paalisin sila. Pekeng dokumento? Hindi ba kayo natatakot? Nakasuhan namin kayo ng libelo? Presidente Lu, napakalupit mo ah. Kaya mong walang prinsipyo at walang hangganang protektahan ang iba, pero hindi ka man lang nagbibigay ng tiwala sa kaniya na ibinigay ang lahat para sa iyo. Paninirang puri, tinatanggal ko lang ang perwisyo sa lipunan. Chingwu, ano ba tong ginagawa mo? Nagsasalita ka ng parang napakalinis mo, pero gumagawa ka naman ng labag sa batas. Binibining Ye, alam mo ba na ang sadyang pagsira ng pandaigdigang sertipiko ay labag sa batas? Labag sa batas? Tingin ko ang tunay na lumalabag sa batas ay ikaw, Binibining Mu. Ano naman ang mapapatunayan ng isang pirasong papel? Para sa platinum na 5 bituin, ang kinakailangang komposisyon ng pangkat ng tagapayo ay 3 hanggang 5 tao. Sino ba ang kasama mo? Siya lang ba? Paano mo nalaman na wala akong koponan? Matandang Zhao, ang Akademya ng Chris ay sadyang nag-ayos ng pangkat ng tagapayo para tulungan si Binibining Mu. Paparating na sila ngayon. Malugod na tinatanggap ang Akademya ng Chris sa inyong pagbisita. Kayong 3 mangyaring sumunod sa akin. Sunfeng, huwag na tayong makipag-usap ng walang saysay sa kanila. Si Binibining Mu ay isang mapagpanggap, gumagawa ng mga peking ebidensya. Mas mabuti pang tumawag na tayo ng guwardiya para pabaalisin sila. Teka lang, hindi nyo kailangang mapahiya ng husto. Aalis ka ba ng kusa? O hahayaan mong palayasin ka ng mga guwardiya? Alam mo na ang dapat mong gawin. Sa kompetisyong ito, nanalo ako ng patas at marangal nang walang anumang daya. Bakit ako makikinig sa inyo? Si Binibining Mu ay talagang napakakapal ng mukha. Itatanong ko na ngayon sa senyora ng aking akademya para tuluyan ka ng sumuko. Senyorang Ruirui, pasensya na. Naistorbo pa kita kahit na napaka-busy mo. Nakarating na ba kayo sa Hotel Haoxiang? Nasa Haoxiang na ba kayo? Hindi maaari? Si Mu Cheng ay naging parang ibong nakakulong sa angka ng Lu ng 7 taon. Kaya paano siyang magiging tagapaglutong mesa at maging pandaigdigang kampeon pa? Ate, nandito kayo sa Haoxiang. May kailangan po ba kayo? Siyempre, para dumalo sa komite ng parangal para sa platinong 5 bituin. Mag-usap na lang tayo mamaya kapag nagkita na tayo. Anong nangyayari? Shunfeng, nandito na ang mga makakatulong sa atin. Dahil nakikita kong kanina mo pa hinahanap si tagapaglutong Mesa, nakiusap ako sa ate ko sa akademya na tumulong. Akala ko noong una ay wala ng pag-asa, pero ang sabi lang ni ate, nandun na sila sa restaurant. Mabuti naman kung ganoon.
Salamat sa paghihirap mo. Sunfeng, para sa iyo, baliwala lang ang kaunting paghihirap na ito. Kayo naman talaga itong mga nagpapanggap, di ba? Kami ang nag-imbita sa pangkat ng mga tagapayo. Binibining mo? Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi ka man lang namumula habang nagsisinungaling. Ang kausap ko sa telepono kanina ay ang espesyal na gurong si Shirui mula sa Akademya ng Chris. Ako ang nakababata niyang kamag-aral, sabihin mo nga, bakit ka naman niya tutulungan? Mucheng, sa tingin ko ay hindi ka patapos sa panggugulo at pagpapakabaliw mo. Masasanay ka rin. Bata pa lang ay magkakilala na kami. Magkasama naman kaming lumaki mula pagkabata. Binibining mo. Wala ring saysay kahit mainggit ka pa. Kasalanan mo dahil isa kang sinungaling. Sa halip na narito ka at nanunuya. Isipin mo na lang, kapag nabunyag na ang mga kasinungalingan mo mamaya, kung paano ka hihingi ng paumanhin. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya mamaya. Abangan na lang natin. Magsisimula na ang magandang palabas. Siyempre, dapat natin itong panoorin ng mabuti. Matandang Zhou, parating na ang grupo ng mga tagapayo mamaya. Kung hahayaan lang natin silang magkagulo ng ganito, baka maapektuhan ang reputasyon ninyo at ng Haoxiang. Mabuti pang sa ngayon ay paalisin na sila agad dito. Hinto! Presidente Lu, kung sino man ang gusto mong protektahan, sarili mo na iyong usapan. Pero kung balak mong galawin ang tao ko, hinding-hindi mangyayari iyan. Ang tao mo? Tagapamahalang siya, ang pakikipag-ibigan ay dapat ilugar din. Mucheng, umalis ka na. May karapatan ka bang magsalita rito? May karapatan ka bang magsalita rito? Senyorang Rui-Rui, bakit ang bilis ninyong dumating? Professor Mu, nandito na po kami. Senyorang Mandy, Senior Xuan, paano ninyo siya nakilala? At tinatawag niyo pa nga siyang Professor Mu? Chingwu, pumunta kami rito nang sinasadya para sumali sa advisory team ni Professor Mu. Pero, di ba kayo pumunta rito para tulungan ako? Bakit kayo sumali sa team niya? Nagpapatawa ka ba? Sa anong dahilan naman kami pupunta rito para sa iyo? Para ba sa mga grado mong laging bagsak o para sa palpak mong pagluluto? Jingwu, ikaw pala ang nagsisinungaling. Sunfeng, hindi ganoon iyon. Siguradong nakatanggap sila ng kung anong suhol para lang siraan ang pangalan ko. Siraan? Binibining Ye? Isa ka na ngang nasa tamang edad. Kailangan mong maging responsable sa iyong mga sinasabi. Totoo iyan. Kung hindi, dahil kay Senyorang Rui-Rui na nag-tutor sa iyo noon, paano mo pa matatawagan ang numero niya? Professor Mu, matagal na kitang talagang hinahangaan sa iyong galing sa pagluluto. Sa wakas ay nakita ko na rin ng personal ang tagapaglutong May sa ngayon. Professor Mu, asawa niyo po ba ito? Nitong mga nakaraang taon, dahil ibinuhos mo ang iyong buong puso sa pamilya at tinanggihan ang paanyaya ng kolehiyo, iyon pala ay para lang sa ganito kagwapo at kakisig na asawa? Oh Diyos ko, naniniwala na ulit ako sa pag-ibig. Ikaw talaga ang tagapaglutong Mesa? Pero malinaw namang. Malinaw na ano? Malinaw na wala itong silbi, na umaasa lang sa inyong angkan ng Lu bilang isang simpleng may bahay. Walang silbi. Professor Mu, kayo ang tanging nag-iisang senior na consultant na Chino sa aming kolehiyo. Dahil sa tuwing nakikita ka lang namin sa internet, medyo nakakalungkot nga eh. Xiao Mu, ito ang sulat ng pahintulot na may selyo ng kolehiyo. Matandang Zhao po. Ito ang mga karagdagang materyales para sa ating ebalwasyon. Sana ay lalo pang bumuti ang lahat sa hinaharap. Sige, sige. Ang pagpapalaganap ng pagkaing Chino sa labas ay ang unang hakbang para sa pagkaing ng lungsod ng Rong na makarating sa buong mundo. Binibining mo.
ang pagiging numero 1 ng lungsod ng Rong ay ibinibigay ko na sa iyo. Gawin ko po ang nararapat. Sige, kung ganoon, mauuna na kami. Loser! Mucheng, huwag kang basta-basta maniniwala kay She Jingxuan, hindi siya mabuting tao. Kung gusto mong magtrabaho, maaari kang pumunta sa Hotel Lu Yue. Aayusin ko ang lahat para sa iyo. Presidente Lu, huwag na po kayong magbiro. Huwag ninyong kakalimutan na ako at ang inyong angka ng Lu ay wala na pong anumang kaugnayan. Mucheng, ang buong angkan ng Lu ay hindi kailanman nagmaltrato sa iyo. Bakit mo nagawang pagtaksilan ako ng ganito? Sinabi ko na, handa akong baguhin ang anumang mali sa akin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang mga nangyari sa nakaraan ay kalimutan na natin ng lubusan. Kung papayag kang bumalik sa angkan ng Lu kasama ko, ikaw pa rin ang magiging donya ng angkan ng Lu. Wala akong pakialam. Mucheng, akala mo ba ay napakagaling nyo na dahil lang nakakuha kayo ng 5 bituin? Isang restaurant lang iyan. Kung gusto itong sirain ng angkan ng Lu, napakadali lang nitong gawin para sa amin. Ginoong Lu Xunfeng, bukod sa paggamit ng kapangyarihan para manakit, ano pa ba ang kaya mong gawin? Kahit nasaan pa si Mucheng, tiyak na magniningning siya. Ang dumi na iniwan ng inyong angkan ng Lu, unti-unti ko itong lilinisin. Gusto mo ang Haoxiang, di ba? Bahala ka. Kunin mo kung kaya mo. Pero pagdating kay Mucheng, huwag mo na itong pangarapin. Mucheng, Chunfeng, susuko ka na lang ba ng ganoon? Kadali sa proyekto na inabot ng ilang buwan? Salamat. Nasaan sila, ate? Ano? Inaantok na kasi si Mandy. Ihahatid na muna. Namin siya pauwi ni Xuan. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang pag-aalaga kay Xiao Muha. Sige. Bigla lang talaga. Bigla akong inantok. Kailangan ko nang bumalik para magpahinga. Paalam. Paalam, sobrang antok ko na talaga. Paalam. Binibining mo? Ihahatid na kita sa inyo. Xie Jingxuan. Tayo ba ay nagkita na dati? Oo. Nagkita na ba? Tayo dati? Oo. Pero, salamat. Tingin mo rin ba ay tanga ako, hindi ba? Para sa isang taong hindi ako mahal, nagtiis ako sa loob ng 7 taon. Hindi ka tanga. Nasasaktan lang ako na sinaktan ka ng iba. Kung sana noong 8 taon ang nakalipas, ay mas maaga tayong nagkatagpo at naging kasing tapang mo. Kung 8 taon na ang nakakaraan, nagtagpo na tayo ng mas maaga. Katulad mo na walang kinatatakutan. Siguro tayong dalawa ay magiging magkaiba. Anong 8 taon? Hindi ko maintindihan. Mucheng. Sa totoo lang, noon pa man, gusto na kita.
Ano ang sinabi mo? Sa susunod, sa lugar kung saan naririnig ang tibok ng puso, sasabihin ko sa iyo ng formal. Sige. Tara na. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagtagpo pa rin tayo. Pero Mucheng, sa pagkakataong ito, dahan-dahan akong magtatapat sa iyo. Ang baho ng alak. Ano bang nangyari sa iyo? Papa, nakita ko si Mommy sa balita kanina na nagkakat ng ribbon sa hotel. Napakaganda niya talaga. Nasaan si Mommy? Papa, bakit hindi mo isinama pa uwi si Mommy? Busy si Mommy sa trabaho niya. Papa, si Mommy ay ang tagapaglutong mesa, di ba? Ang dati kong paboritong bahay na gawa sa candy ay gawa niya. Tingnan mo, napakaganda talaga nito. Nanalo pa nga ito ng international award. Gusto ko sanang turuan din ako ni Mami na gumawa nito. Yian. Hindi na kailanman babalik ang mama mo. Tapos na kami. Si Mucheng ay ang tagapaglutong May. Sa pala, bakit hindi niya sinabi sa atin ang ganito kahalagang bagay? Itinuturing ba niya ang angkan ng Lu bilang sarili niyang pamilya? Walang modo. Wala siyang ginawang mali. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Mommy ay isang magaling na kusinera. Siya ang pinakamahusay na Chinong tagaluto sa buong mundo. At siya rin ang pinakamagaling na mangkukulam sa pang-aakit ng mga tao. Tingin ko sa inyong dalawa, nabulag na kayo sa kanya. Ayusin mo na agad ang mga dokumento sa diborsyo. Nako, huwag mo nang hintayin na madamay pa ang angkan ng Lu. Diborsyo? Papa, makikipaghiwalay ka na ba ng tuluyan kay Mommy? Yian. Ang bagay na ito ay ipapaliwanag ko rin sa iyo balang araw. Ayaw kong makinig. Ayaw kong makinig. Ayaw ko na siyang makita kailanman. Yian. Galit lang ang bata, hayaan mo siyang maglabas ng sama ng loob. Pagkatapos matulog, makakalimutan na niya ang lahat. Ikaw, tapusin mo na agad ang kasunduan sa diborsyo. Noong una, kung hindi lang dahil sa huling hiling ng lolo mo bago siya mamatay, hindi ka sana nagmadali na humanap ng kung sinong masunurin lang. Mabuti ngang nagdiborsyo na kayo ngayon, napakaraming magagandang babae ang gustong magpakasal sa angkan ng Lu. Tamang-tama na ngayon, ay makakahanap ka na ng bago. Ma, si Mucheng ang aking legal na asawa na si Mrs. Lu. Si Mucheng ang pinakasalan ko ng marangal at siya si Mrs. Lu. Huwag mo na siyang maliitin. Ginoong Lu Sunfeng. Tingin ko ay lasing na lasing ka na talaga. Kailan ko ba siya minalit? Hay naku. Exun Feng. Xiaoye, nandito ka na pala. Auntie, masyado bang napadami ang inom ni Sun Feng? Hayaan mo siya. Auntie, ito ay supplement na espesyal kong dinala mula sa ibang bansa para sa inyo na napakaganda para sa inyong kalusugan. Mayroon din itong gold mask na napakaganda ring gamitin. Huwag na po kayong magalit. Ay nako, Ching Wu. Kung hindi ka lang sana nag-aral sa ibang bansa noon at nagpakasal kay Sun Feng, napakaganda sana niyon. Auntie, sa ebalwasyon ni Sun Feng ngayong araw, dahil sa aking pagkakamali, kaya nakuha tuloy ng iba ang pagkakataon. Patawad sa inyo ni Sun Feng. Wala iyon? Isang restaurant lang naman iyon. Napakaraming proyekto ang angkan ng Lu. Ang isang ito, ituring na lang natin na pinakain na sa aso. Isang restaurant lang naman yan. Ang daming proyekto ng angkan ng Lu. Itong isang ito, ituring mo na lang na ipinakain sa aso. Salamat po sa pag-unawa, tita. Hinding-hindi ko palalampasin si Mucheng. Ang maging katrabaho ang isang magaling at astig na kusinera ay isang malaking karangalan. Hepe, ng kusinang mo, gustong-gusto ko pong matuto ng ilang putahe mula sa inyo. Masyado ka namang nangangarap ng gising. Ang mga taong gustong kumuha ng klase ni Hepe ng kusinang mo
ay abot na hanggang sa Pransya ang haba ng pila. Kumuha ka na lang ng numero at maghintay ka na lang sa gilid. Tama na yan. Bumalik na kayong lahat sa trabaho. Tawagin niyo agad ang hepe ng kusinang Munyo at harapin ako sa isang laban. Ang ibig mong sabihin, ang isa sa 3 pinakamagaling sa paghihiwa sa buong bansa, na si Ginoong Jiang Wu, ay gustong hamunin si Mu Cheng sa isang laban. Sabi niya, kapag hindi lumaban, ay itinuturing na itong automatikong pagsuko. Pagkatapos niyon, kapag nakita siya ng mga taga-Haoxiang, kailangan nilang lahat na lumuhod at sumamba sa kanya. Hoy, Ate Chingwu, dumating na ang pagkakataon nating makapaghiganti. Hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano mo. Lumabas ka muna at maghintay doon. Darating na ang tinawagan kong katulong. Hepe ng kusinang mo. Sabi ng lobby manager. May mga bagong dating na sariwang Australian lobster. Pinapatingnan niya sa iyo. Sige. Sinadya nila akong ikulong. Ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Ikaw ba ang hepe ng kusinang mo, Mu Cheng? Tama. Ako nga. Sa star rating competition ng Haoxiang, ikaw lang ba talaga ang mag-isang nanalo? At nakabelo ka pa talaga? Neng, huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Sa linya nating ito, ang pinakamahalaga ay ang husay sa pagluluto. Kailangan muna nating pagkasunduan ang mga kondisyon para sa mananalo at matatalo. Ang lakas ng loob mo, ha? Anong gusto mo? Ang taong matatalo ay habang buhay na lalabas sa mundo ng pagluluto. Ano sa tingin mo? Sige. Sa dami ng kusinerong nakilala ko, na kasing yabang mo, ikaw ang kauna-unahan. Eksakto. Inimbitahan ko si Ginoong Wang ngayong araw para maging hurado sa kompetisyong ito. Isang pambansang hurado si Ginoong Wang. Paano siya naimbitahan ni Jiang Wu? Sikat siya sa pagiging pinakapatas na hurado sa lahat. Punong kusinero mo? Dahil narito si Ginoong Wang, ang pusta nating binitawan ay hindi na maaaring baguhin pa. Ito, ano ang gagawin natin? Ano ang kinakatakutan mo? Ngayon ay ako si Mu Cheng. Anong kinalaman ni Ye Chingwu kung matalo man ako? Ang ikatlong pinakamahusay na kusinero sa bansa ay pumunta sa Haoxiang para hamunin si Xiao Mu. Hindi mo ba ito titingnan? Kahit ang 3 pinakamagaling sa bansa ay hindi mananalo sa kanya. Kunwari ka pa. Halata namang nag-aalala ka. Hepe ng kusinang mo, 2 labanos lang ba ito? Baka naman ang putahing ito ay may itinatago pang malaking sikreto? Sa katunggaling tulad mo, hindi pa kailangan ng Mu Cheng ko na. Ilabas ang pinakamahusay na luto. Mu Cheng, wala kang kahit katiting na respeto sa iyong kalaban. Paano ka magkakaroon ng karapatang maging isang kusinero? Ginoong Jiang Wu, 2 linggo tayong hindi nagkita. Lalong humusay ang iyong galing sa pagluluto. Malaki ang tiwala ko sa iyong ranggo bilang kusinero ngayong taon na maging numero 1. Ano ba tong kalokohang to? Napakasama ng lasa, gusto ko nang tumawag ng pulis. Mu Cheng, hindi kailangan ng industriyang ito ang basurang gaya mo. Mu Cheng, ngayon sira na ang reputasyon mo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Nagsisimula pa lang ang pangarap ko. Kapag nalaman niyang patay na ako, magiging malungkot siya siguro.
Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Bakit si Binibining Yeching Wu ito? Magpadala ka agad ng lahat ng tao para hanapin si Mucheng. Sa bawat sulok ng Haoxiang, huwag kayong magtitira ng kahit ano. Bilisan nyo! Ginoong Lu Sunfeng. Dahil lang sa lalaking tulad mo, muntik na akong mawalan ng buhay. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Binibining Yeching Wu, agawin ang lalaki niya, at agawin ang kanyang star rating. Mucheng, nararapat ka lang mamatay doon sa loob. Nasaan si Mucheng? Siya, hindi ba siya nasa lobby at nakikipaglaban sa iba? Alam mo ba ang magiging resulta ng pagpanlinlang sa akin kung ano ito? Alam mo ba kung ano ang magiging kapalit ng pagtatangka mong linlangin ako? Talagang, hindi ako ang may gawa niyan. Inutusan lang ako ni Binibining Yeching Wu. May utang kasi ako sa kanya. Wala akong magagawa kundi sundin siya. Patawad, pero hindi talaga ako ang gumawa niyan. Kaya tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan si Mucheng? Nasa loob siya. Mucheng. Mucheng. Jingshuan. Mucheng, kung may mangyari mang masama sa iyo, hindi ko na rin kakayaning mabuhay pa. Tapos na ang laban, talo ka na. O ano naman ngayon? Mucheng, ang isang taong mayabang at hambog na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging isang chef. Ito ang kasulatan ng pag-alis mo sa industriya. Dahil natalo ka sa paligsahan, pirmahan mo na ito. Mucheng, magretiro na. Mucheng, magretiro na. Mucheng, magretiro na. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Binibining mo, may nagpanggap sa iyo at natalo sa kompetisyon. Huwag po kayong mag-alala. Binibining mo, palalayasin namin siya. Sa Haoxiang. Ibaba niyo ako. Papatunayan ko ang aking sariling dangal. Hindi ko kailanman hahayaang sirain ng iba ang aking pangalan ng ganyan. Kahit na ganito, tingin ko pa rin ay napaka-cute mo. Paano kung hindi ako pipirma? Ano naman ang magagawa niyo? Kalokohan. Mucheng. Talaga namang wala ka nang natitirang kahihiyan. Kung hindi ka pipirma, makikipagtulungan ako sa lahat ng malalaking asosasyon ng mga kusinero sa bansa para tanggalin ka sa industriyang ito. Sira na ang reputasyon ni Mucheng ngayon. Kung lalaki pa ang gulo, malamang ay mabubuking ako nito. Sige, pumapayag na ako. Sandali lang. Wala kang karapatang pumirma para sa akin. Naku, ang batang iyon na si Kian Kian, hindi man lang niya nagawa ng maayos ang maliit na bagay na ito. Dahil natalo ka sa kompetisyon, dapat lang napirmahan mo ang iyong sariling pangalan ng maayos. Dahil natalo si Mucheng sa kompetisyon, dapat siyang tumanggap ng pagkatalo at pumirma. Pero hindi naman. Nakipagkompetisyon si Mucheng sa iyo. Bakit kailangang pumirma? Anong sinabi mo? Ang iyong pangalan? Huli ka na dumating. Kung matalino ka ay tumakas ka na agad. Ang ginagawa mo, napakawalang hiya mo. Sino ba talaga ang walang hiya sa ating dalawa? Nagnakaw ka ng pagkatao ko. Ginawa mong biro ang laban. Ikaw iyon, di ba? Binibining Yeching Wu. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't dahil takot kayong masira ang reputasyon ng Haoxiang, kaya inimbita ako ng kusinero niyo na pumalit sa iyo? Sa salad na labanos pa lang na ito, kahit ang mangmang ay makikita na, wala kang balak na maganda.
Ikaw pala si Mucheng. Isang peke ang taong ito. Chef Jiang, kung maaari, makipaglaban po ako sa inyo muli. Huwag na. Ang antas ng inyong hausyang ay nakita ko na. Kahit ikaw pa mismo ang pumunta rito, hindi na kailangan makipaglaban muli. Hindi pwedeng masira ang Haoxiang ng dahil dito. Dahil ito ang restaurant na pinaghirapan ni Xie Jingxuan. Sandali lang po. Kayo ba ang isa sa 3 pinakamagaling na kusinero sa bansa? Si Ginoong Jiang Wu? Talagang may kakayahan po kayo. Kaya ba kayo sumuko sa laban? Dahil takot kayo sa akin? Ako? Takot sa'yo? Sige. Lalabanan kita muli para makita kung gaano ka talaga kagaling. Bakit ka nagyayabang? Hindi ka na makakatawa maya-maya lang. Sa tingin ko kay Mucheng, wala naman siyang binatbat. Mas mabuti pang hintayin na lang natin si Kuya Jiang na manalong muli. Ang galing ng paghiwa na ito, dati ko na itong nakita sa mga pang world class na kompetisyon. Tapos na. Ayos na. Ginoong Jiang, ngayong walang mga hurado, bakit hindi na lang tayo magpalitan ng luto at magbigay ng puna sa isa't isa? Ang sinumang aamin sa pagkatalo ay kusang susuko. Hindi ka ba natatakot na kahit mas magaling ka pang magluto sa akin ay hindi ko pa rin aaminin pagkatapos kong matikman? Nagtitiwala ako sa pagkatao mo. At dapat alam mo rin na ang pagtatago sa tunay na lasa ng pagkain ay isang pambabastos sa mga sangkap na ito. At ito, ang pinakamalaking bawal sa mundo ng pagluluto. At naniniwala rin ako na hindi kayo ang tipo ng taong hindi tumutupad sa usapan. Masyado akong naging makitid ang isip. Hepe ng kusinang mo? Sige na. Hepe ng kusinang mo. Tuloy po kayo. Itong nilagang tokwa na may lamang dagat ay malambot at masarap, nananatili ang sarap sa bibig. Ginoong Jiang Wu, tunay kang pinakamagaling na tagapagluto sa bansa. Pero ano? Dinagdagan mo ang dami ng tubig, kaya naman ang damong dagat ay naging malambot at hindi na malutong. Ito ang naging pagkakamali sa putahing ito. Ikaw, talaga bang nalaman mo agad ng ganoon kadali ang mga pagkukulang sa luto ko? Ano? Nananatili ang kalidad kahit matagal. Luto na pero hindi durog. Napakahalaga rin ng tekstura ng masarap na pagkain. Sige po. Saan mo natutunan ang putahing ito? Siyempre, sarili ko itong likha. Ito ay talagang... Anong nangyari kay Hepe? Jiang Wu. Hindi ba may paliwanag ang sama ng lasa? Talaga namang napakasarap nito. Ano? Ito ay isang napakasarap na pagkain. Napakasarap nito. Ang ganito kasarap na nilagang baka sa toyo. Nakikita ko lang ito sa mga world-class na dokumentaryo. Hindi ko akalaing ngayong araw, magkakaroon ako ng pagkakataong matikman ito. Sa labanang ito ngayong araw, tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Nanalo ka. Ikinagagalak ko rin na makatunggali ang isang eksperto na katulad ninyo. Happy ng kusinang mo, talagang napakalawak ng iyong pananaw.
Maraming salamat sa iyong paggabay. Inaasahan ko ang muli nating pagkikita sa rurok ng tagumpay. Oo. Mucheng, anong maduming paraan ba ang ginamit mo? Para isa-isa nilang purihin ang sarap ng luto mo? Ibigay mo na sa akin ang resipe ngayon din, at hindi kita ibubunyag. Pinagbibintangan mo na naman ako? Bakit? Naiinggit ka ba sa akin? Oo. Hindi lang ako naiinggit. Nagseselos din ako ng husto. Bakit ikaw ang naging maganda at astig na kusinera? Bakit lagi mo na lang akong natatalo? Bakit hinahayaan mong si Exun Feng ay laging nakabuntot sa iyo araw-araw? Binibining Ye Chingwu. Kulang ang iyong kakayahan, kaya huwag kang magwala rito sa harap ko. Punitin ko kaya iyang bibig mo. Subukan mong saktan siya. Mucheng, humanda ka sa akin, hayop ka. Tito, bakit mo niloko si Ate Ganda? Isa kang mahirap na lalaki. Mucheng, dapat ba akong maghintay na maalala mo ako? O dapat na ba akong sumuko? Ate Ganda, uminom ka na ng tubig. Salamat, Jojo. Paano mo ako papasalamatan, Ate Ganda? Mana ka talaga sa tito mo. Ano ba ang gusto mong pasasalamat mula sa akin, Jojo? Ate Ganda, pwede mo ba akong dalhin sa World of Fun para maglaro? Zozo, kakagising lang ni Ate Ganda? Huwag mo muna siyang istorbohin. Walang problema, Jojo. Sasama ako sa iyo. Sa wakas, natapos ko na ang misyon ko. Kagagaling lang ng immune system ng bata. Mas mabuti na huwag muna kayong pumunta sa mga matataong lugar. Maaari po bang sumama muna kayo sa akin? May ilang mga gamot na kailangan nating kumpirmahin. Yian, babalik agad si Papa. Maghintay ka lang dito. Ayos ba? Opo. Tita Yezi, bakit po kayo nandito? Tita Yezi, bakit po kayo narito? Xiaoan, alam ko na ang pagkakamali ko. Mapapatawad mo ba si tita? Sabihin mo sa tatay mo na simula ngayon si Tita Yezi ay makakasama niyo ng mamuhay. Maaari ba? Tita Yezi, pero hindi naman po kayo ang tunay kong mami eh. Hindi ko kailangan na alagaan niyo ako. Mami! Jingshuan, Zozo, Nandito na tayo sa Happy World. tara na. tara na. Xiaoan, ang mami mo ay sasama. Sa ibang batang ligaw para maglaro, gusto mo bang bawiin ang mami mo? May sasabihin akong magandang paraan sa iyo. Maya-maya, pumunta ka na doon. Sige, naintindihan ko na. Susunduin ko muna si lolo ni Zozo. Mucheng, maaari ba? Natulungan mo akong bantayan siya? Walang problema. Sige na, asikasuhin mo na ang dapat mong gawin. Magandang ate. Gusto ko pong uminom ng juice. Sige, bibili tayo ng juice ngayon. Pero gusto ko nang mag-swing ngayon din. Ganito na lang. Bibilhan kita ng juice, manatili ka lang dito at magpakabait. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Apo. Ganito na lang. Ibibili kita ng juice. Maging mabait ka lang dito. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Dahan-dahan lang. Yian, kung wala lang ang maliit na bastardo na ito, ang mami mo ay sa tabi mo lang sana palagi. Opo. Bakit mo sinipa ang sombrero ko? Sino ba kasing may sabing agawin mo ang mami ko? Layuan mo siya agad.
Ito ang sombrerong binili para sa akin ni Mama. Hindi maaari. Sabi ni Mami, ayaw niya sa batang nambubuli ng ibang bata. Talagang wala kang silbi. Kahit ito lang ay hindi mo magawa ng maayos. Ay, may tao ba riyan? May nasaktan. Zhou Zhao. Ayos ka lang ba, Zhou? Zhou. Binibining mo? Ngayong parehong sugatan ng dalawang bata. Sino ang uunahin mong tulungan? Ang maliit na bastardo o ang sarili mong anak? Uunahin muna kitang ipadala sa kabilang buhay. Patayin kita. Mucheng, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong itulak ako. Binibining Ye Qingwu. Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyaring masama sa bata, pagbabayarin kita ng libo-libong beses. Huwag kang manisi ng basta-basta. Silang dalawa ang aksidenteng natumba. Anong nangyayari? Sun Feng, gusto ko lang sanang ilabas si Xiao An para makapagpahinga. Hindi ko akalain na itong si binibining mo ay bigla na lang akong itinulak. Nasugatan pa ang kamay ko. Itong tita na to ang tumulak sa amin, kaya siya nasipa. Puti nga sa kanya. Tumahimik ka. Sun Feng, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Xiao An. Xiao An, mabait kang bata, sabihin mo sa lahat. Ako ba ang nagpahamak sa inyo? Ako? Hindi ako itinulak ni Tita Yezi. Narinig mo ba? Nagawa pang makipag-away sa akin ni binibining mo para lang sa kanyang anak sa labas. Sun Feng, magpulis na tayo. Masamang tao. Huwag niyo kaming apihin. Kayo ang pinakamasamang sinungaling. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan batang ligaw. Tuturuan kita ng leksyon. Tigil. Anak sa labas na nga nagagawa pang magmura. Tingnan mo, tuturuan talaga kita ng leksyon. Itigil mo iyan. Tingnan natin kung sinong mangangahas na magparusa sa harap ko. Isang bata mula sa pamilyang Xie. Sherry, bakit ka nandito? Anak mo ba siya? Hemp, akala mo ba lahat ay katulad mo, na laging nakabantay sa anak ng iba? Sila, ang pamilyang Si, mula sa grupo ng Yuhai. Grupo ng Yuhai? Iyon ba ang pamilyang Sie, nakabilang sa 10 pinakamayayaman sa buong mundo? Binibining Ye Qingwu, sabihin mo sa lahat, ano ba ang dahilan kung bakit mo sila hinuhuli? Ate, itinulak ni Mucheng ang bata mula sa mataas na lugar. Isa itong krimen. Sinasabi mong sinadya ito, pero mayroon ka bang ebidensya? Tagapamahalang eksye. Nandoon ako sa mismong pinangyarihan kanina at maaari ko itong patunayan. Senyorito, eto po ang lahat ng kuha ng CCTV sa amusement park. Hinto. Si Tita Yezi ang tumulak. Binibining Ye Qingwu. Paano mo ito nagawa? Hindi. Hindi ganoon iyon. Sun Feng, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nawala lang ako sa sarili dahil sa pagmamahal, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, kaya ako nagawa ito. Nagseselos ako kay Mucheng dahil kinuha niya ang lahat sa akin. Patawarin mo na ako. Ang mga personal na usapin ng angkan ng Lu. Umuwi ka na at ayusin mo iyan ng mag-isa. Ngunit, ang salarin na nagtangkang pumatay sa aking apo ay dapat magbayad. Sun Feng, Ginoong Lu Sun Feng, paano mo ito nagagawang gawin sa akin? Mucheng, ikaw na hamak na babae. Wala kang ipagmamalaki. Kapag iniwan ka ng dalawang lalaking iyan, wala kang silbi. Ilayo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Mucheng, patawad at palagi kitang napagbibintangan ng mali. Xiao Mu, salamat sa ginawa mo kanina. Palagi mong pinoprotektahan ang aming si Jojo. Mamaya ay sumama ka sa pamilyang Xie para maghapunan. Magandang ate, uwi na po tayo. Mucheng, mali ang naging hinala ko sa iyo. Ngayong malinaw na ang lahat, bumalik na tayo sa dati. Hindi na tayo makakabalik pa. Ginoong Lu Sun Feng, palayain na natin ang isa't isa at bumalik na tayo sa kani-kaniyang buhay. Mucheng, walang namamagitan sa amin ni binibining Ye Qingwu. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Inalagaan ko lang si binibining Ye Qingwu nang bumalik siya dahil... Presidente Lu, hanggang dito na lang.
Hindi na magandang tingnan kung magpapatuloy ka pa. Dahil iniligtas ni Tito Ye ang buhay ni Yian noon, kaya kailangan kong tumanaw ng utang na loob. Kapatid, ang lalaki ay dapat marunong lumaban at mangagaw para makaangat sa buhay at makuha ang kaligayahan. Iuwi mo na lang si Xiao munang mag-isa. Noong kapapanganak pa lang kay Yian, muntik na siyang masaktan ng isang baliw na nanggugulo sa ospital. Si Tito Ye ang sumalo ng saksak para kay Yian. Noong oras na iyon ay mahina ka at walang malay dahil sa panganganak. Ayaw kitang mabigla, kaya inilihim ko ito sa iyo. Pero maari ka namang magbigay ng pera. Hindi ba? Nagbigay ako ng malaking halaga sa pamilya Ye. Pero nagpunta si Binibining Ye Chingu sa ibang bansa. Naaksidente siya sa sasakyan doon. Malubha ang naging pinsala kaya hindi na siya magkakaroon ng anak. Sabi niya kaysa sa pera, mas gusto niyang makasama ang pamilya. Kaya naman naging ganoon siya, kalapit kay Yian. Nakakaawa siyang tao. Ngunit ang taong nakakaawa ay siguradong may dahilan kung bakit siya nakakainis. Ang totoo ba ay gusto niyang makasama ang pamilya o ang agawin ng pamilya? Hindi mo ba talaga iyon maintindihan? Ako. Sa totoo lang ay alam mo iyan sa iyong sarili. Kung pagsasama lang ang gusto niya, hindi niya paulit-ulit nasasaktan si Yian. Binibining Ye Qingwu, ang pagsira sa pamilya ng iba ay talagang isang kasalanan. Pero hindi ka rin inosente rito. Ginoong Lu Xunfeng. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Mami, patawad po. Alam ko na pong nagkamali ako. Huwag mo po akong iiwan, maaari ba? Yian, pinapatawad ka na ni Mami. Ngunit magkahiwalay na si Papa at Mama. Kaya dapat maging mas mabuting tao ka na simula ngayon. Mucheng, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo siya. Ang makasarili mong pag-ibig ay patuloy lang na nananakit kay Mucheng. Ngayon lang magtatapat si Presidente Lu ng tapat. Hindi ba nakakatawa iyon? Ikaw, Xi Jingshuan, nagsasamantala ka sa sitwasyon. Hindi ka rin mabuting tao. Umalis ka sa harap ko. Ikaw ang dapat umalis. Noong nasa iyo pa ay hindi mo pinahalagahan, lahat ng ito ay kasalanan mo. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin ang angkan ng Lu? Sino ka sa akala mo? Dahil matagal ko nang gusto si Mucheng. Sa loob ng 8 taon. Kung hindi lang pinakasalan ni Mucheng ang isang tulad mo, matagal na sanang bagsak ang angkan ng Lu. Pasensya na. Balak ko sanang sabihin sa iyo ito sa mas formal na paraan. Ayaw kong maging ganito kabigla. Kaya pala noon pa man ay magkakilala na tayo. Ikaw pala iyong batang lalaki na medyo mataba. Ayos ka lang ba? Ito ba ang kinuha mong litrato? Naiinis ka ba na palihim kitang kinuna ng litrato? Hindi naman. Nararamdaman ko lang din ang nararamdaman mo. Pareho lang tayong tanga. Kaya? Mula pa ba noong panahong iyon nagsimula ang pagkagusto mo sa akin? Oo. Mahal kita mula noong unang pagkikita pa lang natin. Dahil sa pag-aalala ko sa aking katawan, kaya nag-alinlangan ako. Sa paghihintay na ito, 8 taon akong naghintay ng may pagtitiis. Ikaw? Hinihintay ko lang na maalala mo ako. Ayokong makita kang magulo ang buhay sa marangyang pamilya, kaya itinago ko ang tunay kong pagkatao. Pasensya na, Ayos lang. Hindi naman ako nagagalit. pero sana ay nagagalit ka. Sana ay mapansin mo ako at pahalagahan ng kahit kaunti. Mucheng, gaano man kahaba ang panahon, maging sa buhay na ito o sa susunod, ikaw lang ang mamahalin ko. Papa, kasalanan ko ang lahat, kaya nadismaya si Mama. Kasalanan ito ni Papa. Masyadong maraming pagkukulang si Papa kay Mami. Pagkukulang. Sabi pa sa telebisyon, ang pag-ibig ay laging pakiramdam na may pagkukulang. Presidente Lu,
Noon, tuwing nagkakasakit ang senyorito, ang senyora mismo ang nagluluto ng lugaw at magdamag na nagdadala ng makakapal na damit sa ospital para bantayan siya buong gabi. Hindi niya talaga matitiis ang senyorito. Papa, mahal pa rin tayo ni Mama. Mahalaga pa rin ako sa kanya. Ano kaya kung magluto kayo ng masarap na pagkain para amuhin ang senyora? Siguradong matutuwa siya. Xiaomu, nakarating na sa kolehiyo ang liham ng pagtatalaga mula sa pagkaing di nahahawak ang pamana. Kailan mo balak magsimula sa tungkulin? Handang-handa na ako. Kaya lang, Sige na, pumunta ka na. Dapat lang nakuminang si Mu Cheng sa entablado ng mundo. Palagi akong susuporta sa iyo. maraming salamat. Jing Xuan, Magdagdag ka pa ng tubig. Presidente Lu, pumunta po ang asawa niyo sa internasyonal na pagkaing di nahahawakang pamana. Ihanda ang sasakyan para sa airport. Tara na. Mu Cheng, bakit kayo nandito? Dahil miss na miss ka na namin, Mommy. Mu Cheng, binaliwala kita noon at itinuring kong baliwala ang lahat ng sakripisyo mo. Ako ang nagdulot sa iyo ng panghihina ng loob at naging dahilan ng iyong pag-alis. Naparito ka ba? Para lang sabihin ang lahat ng ito. May isa pa akong bagay na gustong sabihin sa iyo. Mu Cheng, sana ay mabuhay ka sa paraang nais mo at maging maningning. Mu Cheng, Jing Xuan. Jing Xuan, ito ang aking pag-ibig para sa iyo at ang aking buong katapatan. Mu Cheng, ikaw ang kulay kahel na liwanag na matagal nang nanahan sa loob ng puso ko. Taglay mo ang bango at sigla ng isang dalandan na nagpapaibig sa akin ng husto. Papa, bakit kung kailan nasa harapan lang natin si Mami, ay sinasama mo ako palayo? Yan, magpakabait ka. Nakita mo rin naman kung gaano kahusay ang mami mo. Ngayon lang naintindihan ni Papa na noong nakaraan, bilang isang asawa at bilang isang mami, ay hindi siya kasing ganda ng kaniyang anyo ngayon bilang si Mu Cheng. Pero, Yian, naka-move on na si mami kay daddy. Kahit pa si daddy, ay hindi na siya mapipigilan. ano pa ang silbi ng paggawa natin ng cookies? Ang magiging ako ay hindi lang isang maganda at astig na kusinera, kundi ang tanging asawa ni Ginoong Lu Sunfeng. Siya ay matagal nang pinag-isipan ng ating kinabukasan. Ako ang tanging minamahal ni Mu Cheng. Halika, Yian, tara na. Mu Cheng, pakasalan mo ako. Ako. Pakasalan mo siya? 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 Mommy! Mami, huwag kang pumayag sa kanya. Sandali lang. Mu Cheng, huwag kang magpakasal sa kanya.